Muling nagprotesta ang ilang grupo laban sa pagkasira ng Tubataha Reef at sa pananatili ng tropa ng Amerika sa Pilipinas. Sa ngayon kasi hindi pa rin naiaalis ang USS Guardian sa pagkakasadsad dito sa Tubataha Reef. At live mula sa Quezon City may report si Salima Refran. Salima. Jiggy, bumuo na nga ng alyansa ang iba't ibang grupo dito sa UP Diliman para ikondena ang pagkakasira ng bahagi ng Tubataha Reef dahil sa pagkakasadsad dito ng USS Guardian. Ang kanilang giit, hindi sana ito mangyayari kung noon pa man ay naibasura na ang Visiting Forces Agreement. Ito ang nabuong alyansa ng iba't ibang sektor ng Universidad ng Pilipinas sa Diliman. Mga estudyante, propesor at maging mga empleyado nagsama-sama para sa iisang hangarin. Ang kanilang sigaw, pagligtas sa Tubataha Reef at pagbasura sa Visiting Forces Agreement. Save the Tubataha Reef, ibig sabihin, unang gawin ay tanggalin na yung USS Guardian. Ikalawa, wag na itong maulit. At gusto naming maging accountable ang US government dito at kilalanin ni President Aquino na dapat maging accountable ang US government dito. At sa huli po ay ibasura ang Visiting Forces Agreement na siyang nagli-legitimize ng US military presence sa bansa. Nagdirig pa ng kandila ang mga nagpoprotesta na sumisimbolo umano ng pagpatay sa likas na yaman ng bansa. Sa pinakabagong mga litrato nakuha ng Naval Forces West sa USS Guardian, kitang-kita na kadalas ay napakalakas ng alon sa Tubataha Reef. Ang barkong pandigma nakasadsad pa rin. Pero paano nga ba aalisin ng USS Guardian sa Tubataha? Sa lumabas na report, ang final option daw ng US Navy ay pagpira-pirasuhin na lang ang kanilang barko. Hindi na rin daw kasi ito mapapakinabangan. At para hindi na rin lumaki pa ang pinsala sa Coral Reef. Dagdag ng source, posibleng tanggalin muna isa-isa mga parte ng barko gaya ng makina at iba pa. Kapag natapos na ito, bibiyakin daw sa gitna ang barko. Ang bawat parte ay iaangat ng crane para hindi na sumadsad sa coral. Jiggy, inaprubahan na nga in principle ng Task Force Tubataha yung plano na yan ng US Navy na chap-chapin na itong USS Guardian at sa Sabado inaasang darating na rin ang mga crane ships ng bansang Amerika para masimulan na ang pag-aalis ng USS Guardian sa Tubataha Reef. Jiggy? Salima, bukod dito sa protesta nitong mga estudyante at iba't ibang grupo, ano pa yung pinaplano nila o magtutuloy-tuloy ba ito? Jiggy, kanina ang pinakwento nila sa atin magkakaroon pa daw sila ng iba't iba pang protesta dito sa UP Diliman. At bukod doon, meron na silang pinapakalat na online petition para nga sa mga netizens na makisign on doon at iprotesta itong ang pagkakasadsad nitong USS Guardian and also yung Visiting Forces Agreement. Jiggy? At ibig sabihin talagang gaya nga na nabanggit mo, tuloy-tuloy ng chachap-chapin itong USS Guardian. Jiggy, in principle daw, ayon sa Philippine Coast Guard, aprobado na ng Task Force sa Tubataha itong planong chop-chopin ang USS Guardian. Ito raw kasi yung pinaka-safe at pinaka-least na destructive na paraan para maialis doon yung USS Guardian. Pero ngayon, ang tanong ng mga nakausap natin kanina ng mga aktivista, yung damages na na-incur niyang USS Guardian sa Tubataha Reef, magkano bang babayaran dyan? Kasi sinasabi nila sa existing laws, $300 per square meter yung babayaran. 1,000 square meters initially yung nasira pa lamang nitong USS Guardian sa kanyang pagkakasadsad. Pero sapat nga ba yun sa pagkakasira ng isang bahagi ng Coral Triangle at talaga namang World Heritage Site ng ating bansa? Jiggy? Maraming salamat, Salima Refran.